Hallelujah. Can I just ask everybody to please rise once more? Check, check. Hallelujah. The Lord is good. The Lord is worthy to be praised and honored. Nandito po si Lord. Can we just lift our hands? Hallelujah. Heavenly Father, we welcome you in the room. Jesus, we welcome you in this room. Holy Spirit, we welcome you. Hindi po kayo alien sa lugar na ito, for this is your house. This is the house that you've built. This is the house, Lord God, na dala-dala yung presensya po ninyo. This is the house who will bring forth, Lord, faith into the world, hope into the world, even love to the world. So, thank you for, hindi kami karapat-dapat, pero ganun pa man, Panginoon, binibiyayaan mo kami ng iyong pag-ibig, ng iyong presensya. And to you, we give all the glory, honor, and praise. Lord, ang aking request, maging bukas kami sa araw po na ito, sa sasabihin po ninyo. Yung buto na maihahasik ngayon ay hindi po mapupunta sa kung anong klaseng lupa, kung hindi sa matabang lupa. Declaring may mataba, lahat dito, ang puso ay mataba, ang lupa, magiging matabang lupa, nang sa ganon, yung seed ay pwede mag-grow into healthy trees that will bear much fruit. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. High five mo lang katabi mo, sabihin mo sa kanya, masaya ako nandito ka. Thank you po, Lord. Yan, thank you po, Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. The Lord is good. Can I hear an amen? Hallelujah. Praise God. All right. Thank you po, Lord. Now, I will go straight into it. Sino po ang familiar dito sa photo na ito? O sa lugar na ito? O sa mga bansa po na ito? Anybody? Wala. Sa kuweba po ba tayo nakatira? Alam po natin yan. Ano po? Tama po? Middle East. The Persian Gulf. Ano po? At pakibalik po ito, pakibalik. Thank you po, Lord. Ayan. This is the Persian Gulf, the Middle East. At yan pong nasa gitna na yan, yung may bilog na kulay pula, ito po ay isa sa pinakasikat na lugar sa balat ng lupa ngayon. So kung first time nyo lang po ito nakikita, sabihin mo, Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Ito po yung strait na hindi straight. Kasi baliko. Medyo baliko, no? Pero yan po yung Strait of Hormuz na tinatawag. Ayan, thank you po, Lord. Okay. Papahinaan na lang yung game. Ayan. Alright. So, napakasikat po ng lugar na ito kasi kung napansin po ninyo, nagmamahala ng lahat ng bagay. Ito sinasabi ko sa mga anak ng Diyos, bawal po ang mura. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mura ng mura. Kasi pangmamahalin tayo. Pangmamahalin po talaga tayo. Kanya po lahat ng bagay ngayon ay nagmamahal. Nararanasan lang po natin yan kapag ka-Christmas season. Tumataas ang bilihin. Pero ngayon, sobrang taas in my existence, 47 years dito po sa lupa. Ngayon lang po ako nakakita na ang gasolina ay lumampas ng 120. Praise God. Dahil nandito pa naman tayo kahit mataas ang gasolina. Nandito ka pa. Wala po yata ako nakita naglakad. Ay, meron. O di bale, dati pa naman naglalakad ka na, mura pa yung gas. Nung ngayon, parehas na, wala na bago, di ba? Wala na bago. Kahapon, nagtatanong kami din sa worship team kung if it was wise, na yung ating practice ay ma-move na ng Sunday. Hindi para magkaroon ng extra time ang worship team para sa liwaliw, kung hindi para makatulong sa nauubos ng gasolina ng mundo o ating mga natural gas. Dahil sinusupply po yan, dyan po sa lugar na yan, dyan po tayo kumukuha ng ating supply. Kanya lang, sabi nila, okay lang naman sila na ganun pa rin. Okay, praise God, mas maganda. So every Saturday, ganun pa rin yung ating business as usual po tayo. And dito po sa ating church, business as usual.
Alam ko yung mga opisina, yung iba nagpapa 2 times a week na lang na pamapasok sa office and then online na. Yung ibang dating 3, nagiging 2. Yung dating 5, nagiging 3 days na lang ang pasok. Ang gobyerno po dating 5, ngayon 4 days na lang. Yang pong mga malls po natin, hanggang alas 9 na lang po sila ng gabi. Mas maaga na po sila magsasala, hindi na alas 10. So these are all pagtulong doon po sa problema ng hindi ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Sa sinusupply na langis, dito po sa may Middle East. Dito po sa lugar po na ito, 20 to 30% po ng langis ng buong mundo ay dito po nanggagaling. So kapag sila po ay isinara po itong Strait of Hormuz, wala pong supply ng mga barko. Dito, kanya po tumataas yung presyo ng gasolina. Kasi nawawala yung supply. So, ibig sabihin, yung 80% dati na nagsusupply na lang sa buong mundo, kailangan nila mag-produce o mag-supply ng 100%. Kasi, bawas ng 20. Kasi 20% galing dito eh. So kung nauunawaan nyo po yun o medyo na-visualize nyo, ano yung impact? That is why the world is crying na ito po ay buksan ng Iran kasi Iran po ang may control niyan. The Strait of Hormuz. Sa hindi nyo po alam, o sa mga hindi po nakakaalam, nagkaroon po ng ibang dynamics. Lahat po ng barko na nagsusupply dyan, kapag lahat po ng barko, pati laman ng cargo na yon ay insured. Sabi mo, insured. May insurance sila. Para nang sa ganon, magkaroon ng problema, may tumapon, may magbabayad na insurance. Ngayon po, yung mga insuring companies, sinabi po na pag may kinalaman sa gera, yung nangyari doon sa barko, hindi na po covered ng insurance. Para pong kagaya nung araw, yung acts of God, na binago ng acts of nature, dati po hindi po kasama yun sa insurance claims. Halimbawa, yung auto mo, biglang binaha. Hindi naman kasalanan ng insurance yon. Nung binaha yung auto mo, acts of nature daw yon. Although, pumayag na sila, nag-increase ng premium. So sa mga may insurance, alam nyo yan, bahay ninyo, auto ninyo, you need to pay a premium para po makover ka. Ngayon po, hindi po covered kung halimbawa ang isa pong barko ay minisile, lumubog. Hindi na po covered na insurance yun. Kaya po lahat ng barko na nandyan, na naipit sa loob at saka sa labas, nakasteady lang sila. Walang may-ari na gustong i-risk. Dahil baka mabomba yung kanilang $1 million na mga oil tankers, walang may gusto nun. Kasi sinong babayad nun? Kung hindi na insurance ang magko-cover. And that is why we are feeling the effects of the rising pagtaas ng mga bagay-bagay. Kanya po, kung hindi nyo po alam ito, alam nyo na ngayon. Kasi napakahalaga po nitong issue. Hindi po ito issue ng Pilipinas, issue po ito ng buong mundo. So gusto ko maunawaan mo, dito sa Strait of Hormuz, nasabi ko na, 20% of our oil comes from this. Dito po sa mga lugar na ito, ang biggest po ng mga oil providers sa buong mundo is actually Saudi Arabia. Sumusunod po dyan yung Kuwait, Qatar, UAE, yung Oman, ang specialty po niyan ay natural gas. Yung liquefied natural gas. Yung ibang LNG na tinatawag, liquefied natural gas, dito po yan kinukuha sa bandang kaliwa po. Kanya, nawawalan din yung lumalabas kasi pag ganito Nandito po yung Pilipinas, no? Na-imagine nyo, no? Yung China po, narito, nandun sa bandang taas. So sila po yung pinakamalapit pag ganun. Malayo ko po pag ganun Ang ginagawa po ng Saudi ngayon, gumawa po sila ng land route. So, kung nasan yung Saudi na yan, pakaliwa yung takbo nila. Kaya lang, para mas makarating yun sa atin, ganun pa rin, mas mahal. Ano nyo? Kasi palayo Nandito tayo sa kanan nila This is a global dynamic. Ito pong Strait of Hormuz. Pag sinabing strait, S-T-R-A-I-T, ang ibig pong sabihin yan is a narrow passage. Sabi mo, narrow passage. Ang iba pong ibig sabihin ng strait is a position of need. May pangangailangan. Yun po yung tinatawag na strait. Kaya kahit narrow, dun dumadaan. Kasi there is a position of need. Nagkataong narrow yung daanan, tinawag na nga rin siyang straight.
Ito po, ang haba po niyang straight na yan is 167 kilometers. Kalahati po ng Baguio kung galing po tayo rito. Because Baguio is about 300 kilometers. Ang lapad po niyan, yung maliit na yan, is about 39 kilometers. So from here up to New Valley, parang ganon. Ganon mo imaginein. Ano po? New Valley, Santa Rosa, Laguna. Galing po sa atin. Ganun po yung medyo, ganun po yung layo, yung lapad ng daanan na yan. So imaginein po ninyo, bilyong mga barrels of oil, gallons of oil, ang dumadaan dyan sa napakaliit na yan, 39 kilometers. Ano po? It is one of the world's choke point. Kasi nga, ang liit, choke point eh. Na kapag isinara yan, di wala nga makakadaan na supply para po sa atin. Ano po? Now, siguro ma-share ko na lang, dahil yung iba nakita ko, parang ngayon mo lang narinig itong Strait of Hormuz. Ang epekto pa po nito nangyayari po sa atin, yung pong mga liquefied natural gases, ginagamit po yan sa fertilizer. Pag sinabing fertilizer, ito yung mga produce, agriculture. So, ibig sabihin, kung walang dumarating na fertilizer, tatagal po yung ating produce. At hindi lang po energy ang pinoproblema ng mundo ngayon, no? Ating BBM ay pinoproblema yan ngayon. Noong una sabi niya, 45 days na lang daw yung gasolina, which is in May. Last week, ang kanyang announcement ay hanggang June yung ating gasolina. Kanya po pinipilahan po yung mga gasolinahan, ano po? Pero kapag hindi po ito naayos, itong global crisis na ito, pati produce natin magkakaroon ng problema kasi yung fertilizers nga po ay mababawasan ng supply. So ibig sabihin, hindi lang langis ang magiging problema, pati pagkain natin ay poproblemahin natin. Kahapon, merong mga kakilala, kaibigan, bumibili sila ng preparing for the worst, yung mga bumibili ng mga power stations. Meron ba mga may power station dito? Yung mga nagka-camping, overlanding, yun yung ginagamit nilang pang-power ng kanilang gasol, ng stove nila, ilaw, etc., ref, kapag nasa sasakyan, power station po tawag doon. These are the modern day generators na hindi kailangan ng fuel. These are pwedeng solar or charge mo sa bahay mo, tapos dala-dala mo yung baterya na yon. Power station. Nagpe-prepare ako noon nung tayo ay gumagawa ng go bag. So, hindi lang go bag ang aking pinipare, pati power station para pwedeng may dala. Makapag-charge ng cellphone kahit siguro mga 20 beses, tapos pag wala pa rin, wala na yung cellphone. Power station, kapag sa minsang pagkakataon nagba-brown out, at least meron kaming electric pan, pwede umandar yung refrigerator, meron akong power station sa bahay. Mga tao are preparing for the worst, buying portable water filters. Talagang pang end time eh. Portable water filters, para kung sakaling hindi natin alam kung hanggang kailan ba mangyayari ito. Yung kapatiran natin kahapon, bumabalik na sila sa uling. Wow, sabi ko, tindi. Anyway, hindi ko sila, you want to do that, you go and do that. That's fine. Mahirap lang linisin, pero pwede naman. Pwedeng gawin. People are preparing. Kung hindi nyo po napansin, ito po ay para tayong nasa semi-lockdown. Hindi lang kagaya ng COVID. Pero dahil hindi na pinapapasok ng maraming tao sa offices, sa bahay na ulit, para tayong nala-lockdown. This is a different flavor of lockdown. We're not nakakulong, but we are encouraged to stay home. So we are actually literally living in the end times. And people are going, not naman crazy, but nagkakaroon ng konting scare and panic sa maraming pagkakataon. It is what it is. Now, sabi ko po dito, people are driven to act or move because of a need. Ang isang tao ay kumikilos at lalong napapakilos kapag may kailangan. Naunawan niyo po ako.
And people behave differently depende kung anong need yung kailangan. Lalo na kung merong pang-supply ng need at lalo na kung walang pang-supply ng need na yon. There is a need that people would like to address. At ito pong nangyayari na ito sa mundo, kung bakit tayo napunta dito, allow me to share a little bit of insight kung ano yung aking high-level view. Now, I won't be standing here as a political analyst, nor do I want to instigate any debate from anyone or with anyone. But just allow me to share in my simple mind how I view what is happening in the world today. At wag po kayong mag-alala, ito pong ating pag-uusapan ay may kinalaman pa rin sa kingdom. And the title of the message today that I prepared for everybody is Straight to the Point. Pastor, mali spelling. Hindi po. Yung sinabi ko kaninang straight na ibig sabihin is a narrow path. It is a position of need. And we will get to that point in a little bit. If you just allow me to go through what I prepared for everyone today, what the Lord has spoken in my heart. Dito po sa mundong ginagalawan natin ngayon, kaya tayo napunta sa sitwasyon na ito because of the powers that be. Meron pong nangangailangan. There is a need. O the leaders of these countries, they saw the need, they felt the need for power and control. Kaya po tayo napunta sa ganitong sitwasyon because there is a leader who wants power and control. Kaya po tayo napunta sa ganitong sitwasyon because there is a leader that saw the need to protect their right to exist. So hindi ko alam kung na-figure out mo kung alin yung pinag-uusapan natin. But there is a leader who definitely would like to stand and say, teka muna, may karapatan kaming mabuhay dito. Huwag niyo kaming burahin sa mapa. Ang liit-liit na nga lang namin, buburahin niyo pa kami. Sino nagsabi na pwedeng ubusin ng isang lahi? And there is also a leader who saw a need to uphold an ideology. It's an ideology na oo nga, hindi kayo dapat mabuhay. Yung lahi nyo, masamang lahi yan. You are the evil of this world and we are here to eradicate all of you. It's an ideology that they strongly hold, not just in the head, but in the heart. Kaya maliit pa lang yung mga bata, yun ang tinitrain. Itong lahi na to, samatong lahi na to, dapat yang patayin, ubusin, para mag-glorify ang Allah. What's happening today is that people of different nations see a need. And because of the need that they see, they react towards that need. Nanuhaan po ninyo ako? Kanya po tayo napunta sa ganitong sitwasyon. And that's why, sinasabi ko, people act or move or think or say what they want is because of needs. Say with me, needs. Ano po? So, marami pong, ito pong sinishare ko is a simple evaluation of how I see the world today or how we got to this point. Of course, mas marami pang macroeconomic, socio-physiological na paliwanag na nangyari dito, maging history at political na mga nangyayari sa ating mundo. Ano po? Pero shinare ko po sa inyo yung aking simple evaluation, simple analysis. Now, what I do want to bring in is that people operate by the need that they see, that they need to fulfill
or at least be driven by. Conforme sa nakikitang need, I'll work my way around it. Paano? How? May pangangailangan ako. Okay, meron ba akong pangtustos ng pangangailangan na to? Kung meron, di siya. Ngayon, kung meron ako pangangailangan, wala ako ng pangtustos, okay, paano? Paano ako gagawin? Paano gagawin ko? Di ba? Doon na mag-iisip, okay, paano? Paano nga ba? How am I going to do this? Mangungutang ba ako? Tatayo ba ako negosyo? Hingi ba akong tulong? Depende sa pangangailangan mo di ba? Ganun kakikilos. Alright, now, noong pong mga 80s, 1980s, 1990s, ang tinuturo po sa Araling Panlipunan. Sino dito alam yung Araling Panlipunan? Wow. Ano ba tawag nun sa inyo? Araling Panlipunan? Social Studies. Sa iba. Ano? Kasi iba na tawag nun ngayon. Ano na ba tawag ngayon? Hindi, ngayon. Yung mga bata, may mga teacher. Opo. Araling Panlipunan. Sige, di bale. Nung araw po, dinidefine po sa school, sa mga estudyante, kung ano po itsura ng need. At ginawa pong napakasimple ng pangangailangan ng tao noon, noong 80s, 90s. Ano yung pangangailangan? Clothing. Di ba? Ganun lang ang turo sa atin. Sa mga kaidaran ko, tsaka mga nauna sa akin, yun lang yung need na dinedefine sa atin sa school. So yung food, naroon na yung tubig. Food/water, shelter, clothing. Yun lang yung need ng tao in order to live, in order to survive. Ano po? Yan lang po yan. Now, dahil nasa 2026 na tayo ngayon, in fact, over the many years, over the 20, 30 years na nag-progress yung ating educational system o yung mundo, dumami na po yung pangangailangan ng tao. Ano po, hindi na lang yung food, shelter, clothing. Mas na-detalye, mas na-define. In fact, isang popular na ideology, nakikita nyo yan kay Sister Grace, no, kapag siya ay nagsa-Sunday school. Yung Maslow's hierarchy of needs. So sa mga eksperto, ito po yung ginagamit na dinedefine yung pangangailangan ng tao na hindi lang yung food, shelter, or clothing, although pasok yan sa mga yan. Nandiyan na po yung pag-ibig, kailangan ng tao ay makaranas ng pag-ibig o pagmamahal. Hindi lang po yung unggoy na sikat sa China. Ano pangalan nun? Totoo ba? Wala ba nagsa-social media dito? Hindi nyo ba nakita yung unggoy na yon? Tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi yan yon. Si Punch. Oo, yung sikat na unggoy. Mahal na siya ulit ng nanay niya. Oo, mahal na siya ulit. Hindi nyo alam yon? O, sige. Okay. Pwede. Okay. So, nandyan po yung the need for protection and safety. Ano po? Physiological needs. So, syempre, ibig sabihin, yung pangangatawan natin, very basic. Pero, nandyan din yung pangangailangan mo na ayaw mong napapahiya ka. Gusto mo, maganda itsura mo. Syempre, lahat ng baho, iiwan sa ilalim ng kama. Lahat ng mabango, yun yung ilalabas mo kapag lalabas ka ng bahay. Nandyan yung self-actualization, yun yung pinakamataas na, ano ba yung purpose ko? Bakit ba ako buhay? Baka natutunan ko lahat ng needs ko, ng family ko, pero ba't ako buhay? Para lang tustusan yung family ko. That's where this comes from. Yung actualization, self-actualization. So, mas na-define po yung pangangailangan ng tao. And like I said, food, shelter, clothing na alam natin dati, ipasok mo na dyan yung cellphone mo, ipasok mo na dyan yung trabaho na pangangailangan mo. Nandyan po yan lahat. Ano po? Now, gusto ko po ma-define sa inyo na magkaiba po yung need at saka want. Napakalayo po ng ibig sabihin yan. Dahil po, ang want, hindi mo ikamamatay kung wala ka. Ganun ko na lang sabihin para yun yung pinakamabilis na paliwanag. Dahil gusto mo ng bagong damit, hindi ka nakabili, mamamatay na yata ako. Hindi ka nakabili damit, mamamatay ka? I don't think so. Ang init ngayon, gusto ko ng ice cream. Kailangan ko ng ice cream. Hindi ka mamamatay kung hindi ka nakakuha ng ice cream. Naunahan po ninyo. Yun yung want
Ang need, yun yung mas malalim. Kapag ka need mo, may kinalaman na yan kung doon sa pamumuhay mo. Na maaari mo ikamatay. Halimbawa, kailangan mo ng gamot. Hindi ka makahinga, may hika. Hello? Kailangan ng gamot. Hindi want yung gamot o yung pang-spray. Need siya. Kasi hindi ka na makahinga eh. Naunahan niyo po ako? Yun po yung kinaibahan ng want. Yung want, buhay ka pa. Pero yung need, nako, delix yan. Alright. Alright. Now, in my point of view, sa maraming pagkakataon, nasabi ko to kanina, people are driven, motivated, and act based on their need. Sa pangangailangan. Ano po? Kanya po, maraming tao ang nagtatrabaho para may pangtusto sa pamilya. Yung ibang tao may trabaho na gusto namang umasenso pa. Nagsa-sideline. O kaya naman, ginagalingan sa trabaho para mas mataas ang sahod. Ano? Kaya yung iba ay nag-a-abroad. Nagsusumikap dahil may pangangailangan. No. Yung iba naman, halimbawa, mataas ang kolesterol mo, syempre, umiiwas ka na ngayon sa langis o sa taba. Kung mataas ang sugar mo, di syempre, iiwas ka sa sugar. Ano po, ang hindi ko lang po talaga maunawaan, pag meron po tayong mga kainan dito, kagaya ng maraming pagkakataon, kapag kayon dessert, ang una pong pumipila ay mga senior. Hallelujah, praise God. Kaawaan tayo ng Diyos. Ano po? Kasi kung hindi natin kailangan ng isang bagay, hindi ka kikilos. There is a big motivation to move or act in a certain way when there is a need. Now, contemplating about all of these things, what's happening on a global scale, even sa Pilipinas, maging sa ating pong church, I am reminded of a couple of stories that I will be sharing with you. Stories of people who acted in certain ways because of how they felt, what they need, what their needs were, and how they acted. Depende doon sa pangangailangan na nakita nila doon sa moment na yan. So, patawarin niyo po ako, akin pong naiwan yung aking Biblia. Ano po? But please open your Bibles to Genesis chapter 25, 29 to 32. Hallelujah. Praise God. Kung ikaw ay nandiyan na, magsabi ka ng Amen. Amen. Sige, bigyan natin yung iba ng konting panahon. Genesis 25, verses 29 to 32. Ayaw ko na po manghiram ng Bible muna kasi maliliit po sulat ng Bible nyo. Yung sa akin po kasi medyo malaki. Ayaw ko nga, no? Ito pala mas malaki ng konti. Ito. Oh, ito, mas malaki. Genesis 25. Salamat. Okay. Ano tayo? 25, 29 to 32. Nandiyan na? Ayun. Basahin mo natin 1, 2, 3, fire. Ayan. Esau arrived home from the wilderness, exhausted and hungry. Ayun. Esau said, I'm starved. Give me some of that red stew. All right, sabi ni Jacob, but trade me your rights as the firstborn son. Verse 32, look, I'm dying of starvation, said Esau. What good is my birthright to me now? All right, verse 32, doon natapos. Kapatid, ito yung kwento na magkapatid. Kambal, in fact. Si Esau at saka si Jacob. Kambal yan eh. Ang panganay, sino panganay? Si Esau. Alright. So ngayon, ito yung kwento, pagdating ni Esau sa bahay, gutom na siya. Nagkataon naman, nagluto, chef yung kanyang kapatid. Si Esau kasi ay hunter. Yung kanyang kapatid ay chef. Nagluluto eh. Nagluluto ng stew. Alright. Ngayon, sabi, ito yung pangangailangan ni Esau nung kwento na to. Gutom na gutom. Sabi niya, bro, akin na yung luto mo. Sobrang gutom ko, mamamatay na ako. Ayan eh. Ayun eh. At that moment, yung need niya ay ma-fulfill, mapunuan yung kanyang gutom.
Sabi nung kanyang tusong kapatid, tuso talaga yun si Jacob. Sabi niya, bibigay ko to sa'yo, pero akin na yung pagiging panganay mo, ako nang panganay sa pamilya natin ngayon. Sino dito gusto maging panganay? Walang may gusto nun, Panganay, yun yung pinaka-responsable daw. Di ba? Nandito yung mother ko. Ayan, hindi siya mag-agree. Okay? Pero yung panganay, yun yung yun yung pinaka-responsable sa pamilya. Ngayon, tuso yung panganay, akin na yung ako na panganay sa atin. Sa Israel po, o nung panahon ng Old Testament, para po maunawaan ninyo kung bakit nila gusto yon. Nasa panganay po kasi, yung doble ng mana. So sa alimbawa, ang tatay ay mayroong maraming pera o pananalapi, yung panganay, doble ang nakukuha. Yung mga sumunod, hindi. Kaya po dito sa pagkakataon na ito, si Jacob, alam niya, ang panganay, yung kapatid niyang, kuya niyang Iso ang makakakuha nun. Kaya sabi niya, hindi, ako gusto ko makakuha ng double blessing. Si Iso, di ba alam yon? Alam niya din yon. Pero dahil sobrang gutom niya, gutom na gutom, mamamatay eh. Alam po ninyo, di ko alam kung nasabi mo na to minsan, sobrang gutom ko, mamamatay na ako. Baka nasabi mo na rin yan minsan, okay. Pwedeng expression yan. Pero ito totoo, kapag yung mga nag-prayer and fasting, wala pa po ako nakita po talagang namatay dahil nag-fasting at nag-pray. Merong mga nag-dieta, that led to their death kasi nagkasakit na sila dahil mali yung pamamaraan ng pag-dieta. Pero ang prayer and fasting, wala pa po ako nakitang namatay dahil nag-prayer and fasting. So sabihin mo sa katabi mo, mag-prayer and fasting tayo. Praise God. Hindi po nakakamatay yun, prayer and fasting. Hindi po tayo papahamak ng Diyos. Tandaan po natin yan. Now, so that was the first story that I wanted to share. Meron ako naalala, isa pang kwento. Makita natin to sa 1 Samuel 15. And allow me to be reading this kasi tatalon-talon po tayo. Sabi po dito sa 1 Samuel 15, this is what the Lord of Heaven's armies has declared, verse 2. I have decided to settle accounts with the nation of Amalek for opposing Israel when they came from Egypt. Ang nagsasalita po dito, ang Lord. Ang kausap niya po ay si Prophet Samuel. Alright. Sabi ng verse 3, now go and completely destroy the Amalekite nation. Men, women, children, babies, cattle, sheep, goats, camels, and donkeys. Listen very well. Ang instruction ng Diyos, ubusin lahat. Babae, lalaki, bata. Ubusin lahat. Pastor, si Lord nagsabi niyan? Oo eh. Siya nagsabi nun. Pastor, ang sama naman ni Lord. Bago ako tumuloy, gusto ko maunawaan mo to. Ito lang ang ibig sabihin nun. Kung maalala mo yung storya ng Sodom at Gomorrah, alam na ng Lord, kahit anong gawin, kahit sinong propeta ang dumating, kahit sinong preacher ang dumating, itong mga tao na to di magbabago. Kaya inubos ang Sodom at Gomorrah. Gusto ko maunawaan mo, ganun din tong senaryo na to. Yung Amalekites, hindi na makakitaan ng Lord na magbabago pa yung Amalekites. Kaya kanyang instruction, ubusin na yan. Kasi kapag hindi inubos yan, meron lang masamang effect mangyayari later on. Naunawaan po ninyo? Naunawaan po ninyo? Halimbawa, meron kang appliance na nasira, ilang beses mo nang pinapagawa, meron talagang appliance na kailangan na talagang palitan. Pasukuin mo na yan, pag-graduatein mo na yan. Naunawaan po ninyo? Kasi kapag hindi mo pa pinalitan, ginamit mo pa rin ang ginamit, pwede tayo magkaroon ng problema. Baka masunog. Naunawaan ninyo? Ganun yung estado ng Amalekites. Hindi na, dahil marunong ang Lord, tayo nabubuhay sa ngayon. Ang Lord nabubuhay sa kahapon, sa ngayon, pati sa bukas. Nandun siya eh. Kita niya yung lahat eh. Kita niya na bukas yung Amalekites wala na. Kaya sinasabi niya dito, ubusin sila lahat, pati baby. May baby pa naman tayo. Huwag ka matakot, baby, ha? Hindi ka namin aanuhin dito, ha? Ano? Hello? Yun po yung kwento na to. Kaya pinapaubos. At alam mo, sobrang tindi. Pati hayop. Kaya lahat ng hayop, pinapatay. Kasi mga hayop dito pinatay.
Ayan o. Cattle, sheep, goats, camels, donkeys, lahat pinapapatay. Verse 8. He captured Agag. Ito yung hari ng Amalekites. Yung he dito ay si Saul. Si King Saul. Ang kausap ng Lord si Samuel, yung propeta. Lagi kausap ng Lord propeta. Nung Old Testament. Ang kausap ni Samuel, si Saul, yung hari. Saul and his men spared Agag's life and kept the best of the sheep and goats, the cattle, the fat calves, the lambs, everything. In fact, that appealed to them. They destroyed only what was worthless of poor quality. Listen. Ang utos ng Diyos, patayin lahat. Pati hayop, patayin lahat. Ang ginawa ng tao, si Saul, tinira yung hari. Tinira din yung mga okay na baka. Yung mga matabang tupa, yung walang blemish. Nag-follow ng instruction? Hindi. Didn't follow instruction. Verse 24. Then Saul admitted to Samuel, yes, I have sinned. Bakit siya nagkasala? Hindi siya sumunod sa instruction. Napakalinaw ng instruction ng Diyos. Walang ititira. Pastor, umiyak yung hayop. Hayaan mo na. Wala raw ititira eh. Kaya sabi niya, yes, I have sinned. I have disobeyed your instructions and the Lord's command, for I was afraid of the people and did what they demanded. Listen. Lumalabas sa bibig niya. Lumabas sa bibig niya. Nagkasala siya. Alam mo bakit siya nagkasala? Nakatingin siya doon sa mga tao na nakapalibot sa kanya. I was afraid of the people. Maraming pagkakataon, takot talaga tayo sa sasabihin ng kapwa natin. Takot tayo sa sasabihin ng kapwa. Pero sa sasabihin ng Diyos, sa maraming pagkakataon, wala tayong pake. And this is exactly what happened to Saul. Verse 30, listen. Then Saul pleaded again, I know I have sinned, but please lang, sabi niya dito, at least honor me before the elders of my people and before Israel by coming back with me so that I may worship the Lord your God. Ito yung kwento. Nasabi ni Samuel, ayaw na sa iyo ng Diyos. Umaalis na si Samuel. Hinabol siya ni Saul. Nung hinawakan yung robe dito, nahati yung robe. Sabi ni Samuel, ganyan mangyayari sa Israel, mahahati. Sa dalawang kingdom. The kingdom of Judah and the kingdom of Israel. Makikita mo yan doon sa, kung binabasa mo yung ating Bible reading, nandun tayo ngayon. Si David. Tinatry niyong i-unite yun eh. Are you with me? Nangyari po talaga yun. Kasi sinabi ng Diyos mangyayari. Listen. Si Saul, gusto niya sikat siya eh. Kung ikaw gusto mong sikat ka, ang kailangan mong gawin, pasiyahin yung mga tao na nasa paligid mo. Ano po ninyo? Kaya po yung mga Korean na mga K-pop, mga K-drama stars, hirap na hirap po silang magkaroon ng mga relationship. Takot na takot po sila magkaroon ng scandal kasi talaga ikasisira yon ng kanilang career. Sa Pilipinas, pag nagkaroon ka ng scandal, saglit lang yon, buwan. Tapos papatawarin na tayo ulit. Mapagpatawad tayong mga Pinoy. Sa Korea, hindi po sila ganon. Kakalimutan ka na nila. Ano po? Si Saul, gusto niya sikat siya. He wanted to be liked by people. In fact, kaya siya nagalit kay David eh. If you remember, pinapatay niya si David. Tama? Ilang beses niya gusto patayin si David. Bakit? Kasi yung mga tao, kumanta na si David pumatay ng 1,000. Si Saul pumatay ng 1,000. Pero si David pumatay ng 10,000. Galit si Saul. Ha? Ba't ako 1,000 lang? Siya 10,000? Patay ka sa akin. Papatayin kita, David. Sumikat ka kaysa sa akin. Naunahan mo? Saul wanted to be sikat. He wanted to be that guy. He wanted, kumaga sa isang basketball team, you want to be that guy. Final few seconds. Isa lamang, or you have a chance to tie. Gusto mo sa bola. It's that guy.
Si Saul, siya yung gusto niya. He had a need. Meron siyang pangangailangan na maging bida. Kaya hanggang doon sa tinatalikuran na siya ni Samuel, tinalikuran na siya ng Lord, sabi niya, teka muna, at least lumabas tayo nang kasama kita sa harap ng mga leader ko to honor me. That's what he said. Kasi nahihiya siya. Kasi nung araw, yung mga hari, talagang merong dapat propetang kasama. May ganun eh. Hindi lang pare ang kasama ng hari. Kailangan meron silang propeta. Ang tawag sa kanila seer. Mga prophets, seers. Yung mga nakikipag-usap ang Lord sa seer, sa prophet. Hanggang sa dulo, si Saul, he needed to have his image, his reputation to be intact. Kailangan, ayos ako, pogi ako, maayos ako. Ganun. He had that need to feel accepted by the people. To be loved by the people. Punta tayong New Testament. Matthew 26. Naalala ko itong kwento na to. Matthew 26:69. Matthew 26:69. Ayan. Alright. Ito pong kwento na to, pag titingnan mo yung Bible mo, may title yan. Peter denies Jesus. Sa aking Bible, ang title po niyan, Peter disowns Jesus. Wow! Kapatid, ang bigat po nito. For a person to disown Jesus. He didn't do it just once. He didn't do it just twice. He did it 3 times. At gusto ko po maunawaan ninyo, this is reminiscent of the end times. Darating po yung panahon, may magtatanong niyan sa'yo. Tatalikod ka kay Jesus o hindi? Pag ikaw ay nanindigan, there will come a time. Kasi nasa end times tayo. There will come a time. May magtatanong sa'yo, tatalikuran mo si Jesus o hindi? And it will cost you your life. Nauubos pa lang yung langis, nagkakagulo na yung mga tao, nagkakagulo na yung mundo. What if dumating na tayo sa panahon na kailangan na may 666? May 666. Tapos kailangan ng bata ng gatas. Hinahanapan siya ng 666 sa tindahan, wala siya. Hindi siya pagbibilan. Naunawaan po niya. Hindi mo sinabing tatalikuran mo si Jesus. Pero kung gusto mong bumili, magpapatatak ka. Sinabi ng Biblia, kapag ginawa mo yon, yung pinto ng langit sarado na sa'yo. That will be the end of it. Kapatid, people act based on need. Kumikilos tayo, nag-iisip tayo, kasi depende sa pangangailangan. And all these people, they thought they needed something very important at the time. Ano? It cost them dearly. Pastor, puwera si Peter. Oo nga, puwera si Peter. Gusto ko maunawaan mo. Ito po yung ginagawa ni Satan today. With what's happening to the world today, I want you to understand, Satan is masking. Nilalagyan niya ng maskara, itinatago niya, ikinukubli niya yung temptation niya in the form of pangangailangan mo. This is a hard reality that is happening today.
looking at the world today, looking at the church, looking at my family. This is what I see. And I hope you capture this in your heart. Kasi sabi ng salita ng Diyos, in the last days, even the elect will be deceived. Pag sinabing elect, mga born again, mga tumanggap sa Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas, yung sinasabing mga taong nag-church, pati yung born again malilin lang. You know why? Because Satan is masking temptation in the form of your need. Meron tayong lahat na pangangailangan. Lahat tayo may pangangailangan. Minsan yung pangangailangan na yon, temptation na yon. Kasi hindi mo talaga siya kailangan. O kaya minsan yung pangangailangan mo, taliwas na sa salita ng Diyos. Kaya maraming tao nagsisinungaling. Bakit? Bakit nagsisinungaling yung mga tao? Kasi pag sinabi nila yung katotohanan, nakakahiya sila. Meron ka na ba napanood na Blue Ribbon Committee? Na lahat ng tumistigo, sabi, oo nga, ginawa ko nga yan. Ang gumagawa lang nun, yun yung gustong maging star witness. Magsasalita na ako, kakanta na ako. Ano? Pero kung hindi star witness, hindi. Sa mundo, ang mga kalalakihan, ang sabi, kapag ang lalaki daw ng bababae, the first golden rule, huwag umamin. The second golden rule, refer to rule number 1. Huwag umamin. Naunahan mo? Sisinungaling kasi pag umamin, nakakahiya eh. Kaya maraming tao nagsisinungaling. There is a need na huwag mapahiya. Na huwag tawaging babaero. Na huwag tawaging nangangalunya. Hello? Ano po? Satan is masking temptation in the form of need. You think you need it. But Satan is just masking it. At dahil feel mo, kailangan mong gumawa ng bagay. Kailangan mo magsabi ng mga bagay na minsan mali na. Kaya hindi ko nilagay sin eh. Kasi Satan he only causes us to sin. Yung sin, ikaw yun. Pag pinatulan mo yung temptation, ikaw yung nagkakasala. Naunawahan po ninyo? Si Satan, pang sulsul lang siya. Gawin mo yan, ang sarap niyan. Okay yan. Wala namang nakatingin. Go lang. Yan din naman ginagawa ng ibang tao. Temptation. He's masking temptation. He's not masking sin. Because sin, ikaw yon. At pag ikaw yung nagkasala, ikaw yung may expose, hindi siya. No. That is the dynamic of how we fall into sin. You think you need it. It's temptation. Kaya alam mo, maraming tao, ito nasa isip, kailangan mo ng pahinga, kailangan mo ng bakasyon, kailangan mo ng break, kailangan mo ng me time. Hello? Monday to Saturday, nasa office ako. Monday to Friday, office ako. Saturday, akin lang yun. Sunday, akin lang yun. Ang sama niyan, pastor, ang haba mag-preach. Nako. Bakit? Kasi pagod ako. May pangangailangan ako para din sa aking sarili. Masking temptation in the form of need. Wow. Ano? Pagod na sa trabaho, pagod pa sa pag-intindi ng pamilya, ako naman. Ba't pa ako magmi-ministry? Pagod na ako. Ang dami naman nila dyan, sila na lang. That's why many people quit easily. I don't need this. Hindi ko kailangan to. Ayoko niyan. Mga kabataan, need to be accepted. Kaya some teenagers do stupid things. Because they need to be accepted by the group. May mga tao, born again, may word.
May pinag-pray, sinagot ka. Pero, you still choose something else. Why? Kasi feeling mo yung need mo, hindi naman naintindihan ng Lord yata, kaya iba yung sagot sa akin. Kung baka kami tinatanong ka, ang pasya mo talaga dito, nandito, sinagot niya. Hindi, dito na lang talaga eh. Hindi naman ako pababayaan ng Diyos eh. May grace naman si Lord eh. Mabuti naman ang Diyos eh. Oo, baliw. May mga bagay na doon talaga ang ikagaganda ng buhay natin, pero pinipili natin yung mali. Bakit? Because there is a need that is masked by temptation. Kasi kung hindi tayo sa Diyos nakinig, kanino ka nakinig? Kay pare ako nakinig eh. Si pare, kanino kaya nakinig si pare? Hello? Sabi ng mga expert, what we need is food, shelter, clothing. Sabi ng ibang eksperto, we need validation. Yung ginagawa mo, tama. Good job, good job. Oo, you need acknowledgement. Ibang tao, internet ang kailangan. Okay. Some people want to be accepted for who they are. Kahit ganito ako, tanggapin niyo ako. Ito yung preference ko. Some people want to feel comfortable. Ibang tao, they just want to be happy. Pastor, masama ba yun? Mga sinabi mo? Hindi po. Kung gusto mo yung mga ganon, sure, go ahead. Alright, that's fine. Hindi yun masama. Ang totoo niyan, lahat ng yun, kailangan nga natin. Hello? Ano? Kailangan natin po yan. Marami tayong pangangailangan in different areas of our lives. Yes. But this is the point that I wish to make today. Straight to the point. Church, sa dami ng kailangan mo sa buhay, kailangan natin si Lord. Amen. We also need God. Hindi dahil malakas ka kumita, okay na. Ilang kumpanya na nakita ko nagsara. Ilang kumpanya na nakita ko, 20 years na doon yung tao, sinibak pa. Ilan na. Ilang malaking negosyo nawala. Sabi ko sa inyo, this is a different flavor of lockdown. Wala tayong COVID na nararanasan, but this is a different kind of COVID. We don't know until when it will end. We don't know. Gusto ko makita mo to. Sabi ng Lord, sa John 15:5-8, sabi ng Panginoong Jesus, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Kapag ka nakahiwalay daw tayo, nawalay tayo sa Panginoon, wala daw po tayong magagawa. Pero maraming tao, even Christians, nasa Panginoon na, pumipilit pa rin humiwalay. Pinipilit yung maging one. Anong one? Yung lost sheep. Magkakasama na sa 99, pinipilit pa rin. Siya yung one. Gusto ko ako yung one. Ako yung lalayo. Gusto ko ako yung different. Ako yung against the flow. Oh. Gusto mo rin mapahamak. Sabi dito, for apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me. Kapag hindi tayo nanatili sa Diyos, pag pinili mo yung ibang bagay, pinili mo yung ayaw ng Diyos, pinili mo talikuran yung calling mo, pinili mo wag gawin yung pinapagawa sa'yo, pinili mo yung mahal mo, na hindi naman sa Diyos, pinili mo yung gusto mo. Alam mo mangyayari? You will be thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned.
Hindi ako nagsabi niyan, si Jesus. Pag pinili talaga nating mawalay, hindi ka makapagbigay ng oras manalangin. Hindi eh. Busy. Pagod na ako, sir. Bukas na lang. Church, ang tagal kasi ng church nyo eh. 2.5 hours. Hindi eh. Kulang ako sa oras. Pag pinili mo, ano yung mas komportable sa'yo? Kaya mo naman pumunta, gusto mo mag-online. Pag pinili mo, ginagather daw yung mga bagay na yon, tinatapon sa apoy. Sabi ng Lord, verse 7, "But if you remain in me, and my words remain in you." Pag nanatili ka sa akin, pag yung Biblia mo, binasa mo, ito yung word eh. Saan ka ba naghahanap ng word? Hindi mo makita sa TikTok. Hindi mo makita sa IG. Hindi mo makita sa YouTube. Pastor, may nagpipreach doon. Okay. Sana kung yun yung pinapanood mo maghapon. Hindi naman. Yung tayo scrolling the doom scrolling. Yung walang katapusang scroll. This is the Word of God. Kung hanggang ngayon, John 3:16 pa rin yung alam mo, kapatid. Ang daming page nito. Pag di mo alam yung Word. Ay sabi ng Lord, alamin mo daw yung Word. If you remain in me, wag ka lang mag-church, magbasa ka ng Bible. Wag ka lang pumunta rito para basahin sa'yo ni pastor. Punta ka rito, dala kang Bible, basahin Bible mo. Listen, but if you remain in me and my words remain in you, may benefit eh. Anong benefit nun sa'yo? You may ask for anything you want. And it will be granted. Gusto ko maunawaan mo, dinefine ko yung kinaibahan ng need at want. Yung need, pag wala ka nun, ikamamatay mo. Yung want, kahit wala ka nun, buhay ka pa. But look what Jesus said. Even your wants will be granted if we remain in Him. If we remain in His Word. Hindi lang pangangailangan mo. Hindi lang food, hindi lang shelter, hindi lang clothing. Anything else you want? You want a new cell phone? You want a new house? Do you want a bigger business? What do you want? You want a new car? You want another car? You want another property? Do you want another condominium? What do you want? Yun na yun eh. Hindi need ang sinabi niya eh. Hello? Ang sabi niya ay, you may ask anything you want, and it will be granted sa'yo. Church, serious si Jesus dito. Sabi ng verse 8, when you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Wow. Church, I don't know if you're seeing this. I don't know if you're seeing this, you're hearing this. But I hope you are understanding what the Word of God is saying. Hindi ko na kailangan interpret. Yun na yung sinabi niya. If you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Church, the month of March is ending on Tuesday. Today is March 29. Tama? Now, yung month ng March is missions month ng buong Jagsgo. Lahat ng ating church, yan ang pinag-uusapan. Missions. Global man yan o local man yan. Sure. Matatapos na ang ating missions month, pero ang hindi pa tapos ay ang ating mission. Ano yung mission natin? Dapat kabisado mo na to by now. Therefore, go. And make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Dapat memorize mo na to. Pero meron akong gustong pakita sa yung verse. Yung verse 18, yun na una dyan. Bago sinabi yan ni Jesus,
bago siya nag-conclude. Di ba? Yung conclusion kasi, therefore, conclusion yan eh. May nauna dyan. Alam mo nauna dyan? Jesus came to His disciples and He said, I have been given all authority in heaven and on earth. Ibinigay kay Jesus lahat ng authority sa heaven. Ibinigay kay Jesus lahat ng authority on earth. Tsaka niya sinabi, go. Make disciples. Go. Baptize them. Go. Teach them what I said. Teach them how I lived. Hello? Meron ako naalalang verse. Samahan niyo ako, Matthew. Matthew 7. Matthew 7, 13, 14, dalawang verse. Dito ako magtatapos. The narrow and wide gates. Listen. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Church, kaya ang title ng ating mensahe is Straight to the Point. Because straight means the narrow path. It is a position of need. Gusto ko maunawaan mo, yung iniisip natin kailangan natin yun. Pero kailangan din natin si Lord. At kung ikaw born again ka na, kung i-assess mo lang yung sarili mo, kumusta ka tsaka si Lord? Born again ka na, nakakilala ka na, na-enjoy mo na yung grace, naranasan mo na yung mga miracles, ang dami mo nang nakita noon. Ang dami na. Naranasan mo na yung mercy ng Lord. Pero maraming pagkakataon, ganyan ka pa rin. Pinipili mo pa rin maging dating ikaw. Paano pa yung iba na nasa labas na kahit kailan hindi nila pinapasok ang Lord sa kanilang puso? Hindi nila tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Paano pa sila? Bakit ko nasasabi to? Nasasabi ko to kasi ganun din ako. Dumaraan na din ako sa pagkakataon na, teka, lumalabas yung dating B-boy. Kailangan arestuhin. Kailangan hulihin at pigilin. Pag dumarating yung panahon, hindi ka na makapag-pray, dapat arestuhin mo na. Dumarating yung panahon, o dati hindi ka na nagbabasa, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabasa, arestuhin mo na. Kung alam mo may pagkakatawag ka sa Diyos, meron kang kayang gawin, meron kang pwedeng iambag, church, gawin mo na. Huwag ka na mag-antay. Gawin mo na. We need the Lord. People need the Lord. Born again, di born again. People need the Lord. We all need Him. Jesus should not be a need, a want. But Jesus is a need. Kasi pag want, gusto ko to ngayon, bukas hindi. Jesus is not a want. Jesus is in the need category. We need Him. You want your family to be okay? You need Him. You want your business to be okay? You need Him. You want promotion? You need Him. You want the ministry to flourish? We need Him. We need Him. So sa pagkakataon na ito, just want everybody to just close their eyes while seated.
No, may I ask everybody to rise? Sorry, please. Please stand. Please stand. Kung meron po na nandito, sa loob ng church na ito, o kaya naman nanonood po sa atin online, I want to be speaking to the people na hindi mo pa naisuko buhay mo kay Jesus kahit kailan. Hindi mo pa nagawa yon. O hindi mo pa naranasan yung kung paano mamuhay sa kingdom ng Panginoon. Just want you to pray this prayer right now. Kung meron dito, di mo pa nagagawa yon, just follow me in prayer. Sabi mo lang, Panginoong Hesus, gusto ko po kayong makilala sa paraan na mas malalim kaysa sa alam ko ngayon. Humihingi po ako ng kapatawaran sa pagkakasala ko po sa aking kapwa, sa aking sarili, at higit sa lahat sa inyo. Patawarin niyo po ako. Gusto ko po magbago. At alam ko, hindi ko po kaya mag-isa. Baguhin niyo po ako. Kaya po sa oras na ito, taos puso ko na ibinubukas ang puso, ang aking puso, sa inyo. Pumasok po kayo. Maghari. Maging aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo po ako na hindi na maging kagaya ng dati, kundi isang bagong nilalang kung saan kakakitaan ng pananampalataya, ng pag-asa, at ng pag-ibig. Salamat po sa pagkakataon. Amen. Ako na lang po magpe-pray. Heavenly Father, I just want to thank you for the souls who accepted you today to be their Lord and Savior. Lord, sabi po ninyo, para makapasok sa kaharian ninyo, kailangan ma-born again. Hindi literal, kundi spiritual. So I pray, mababago po ang buhay ng aking mga kapatid. Hindi sa panlabas na anyo, kung hindi galing sa loob. A real transformation. Mabago ang pananaw sa buhay. Mabago, Lord God, yung laman ng puso. Kung merong galit, I rebuke it in the name of Jesus. Kung merong pag-aalinlangan, I rebuke it in the name of Jesus. Kung merong mga may sakit, Lord, I rebuke it in the name of Jesus. Anybody here, kung may sakit, I rebuke sickness in the name of Jesus. I declare healing in the name of Jesus. Because all of these things are available sa inyo. And that's why we need you, Lord. We shouldn't just want you, but we need you. And I thank you, Lord God, kasi, Lord, meron kang gagawin. Maganda, matindi, mas malaki, mas mataas kaysa kahapon. For you are a God who is bigger than any of circumstance, even dreams na meron kami or ambition. Thank you, Lord, and welcome you in the room. In Jesus' name we pray. Amen.